Bukas na po ang ating health center para pag-usapan ng gout. Kasama po natin isang lifestyle doctor, si Dr. Brian Aubrey Castillo. Hello, Doc Brian! Yes, good afternoon. Good morning sa inyong lahat. This is Doc Brian. Tita Winnie? Yes, Doc Brian, thank you for the time and thank you for coming to our studio. Maraming salamat My po. pleasure po. Okay, una na nating ipaliwanag, Doc. Ano po ba itong gout? Okay, ang gout is a lifestyle disease. Okay? So usually, mataas ang uric acid. Ngayon, bakit? Because ito ang end product ng purine metabolism natin. Pero tandaan po ninyo kasi kadalasan, akala natin sa kinakain lang. Our body also produces uric acid, itong purine. 2/3 of purine are made up from our body, sa liver natin. Kaya 1/3 lang sa mga kinakain or iniinom. Kaya paano tayo nagkakaroon ng gout attack? It's because the increase of uric acid sa katawan and mahinang excretion sa kidney. Ibig sabihin, hindi na ilalabas ang uric acid. Okay, hold on. Medyo nosebleed yun. Yes. Okay, ulit. Ang katawan natin, nagpo-produce na ng purine. Yes okay. po. But then, number one question, bakit? Kailangan din ba ng purine ng katawan natin? Yes. Why? Why? Yung RNA, DNA natin, pagka na-use natin to, nagbe-breakdown to purines. Yun. So, ito yung mga ATP, ito yung energy natin. Yun. Okay. But, tapos, ang normal na sistema, pag sumobra tayo at nagamit na dapat ilabas ng katawan. Correct po. Through urine. Yes. Okay. But, paano nagkakaroon ng, bakit hindi na ilalabas ng katawan? Okay. Ito yung mga may health condition, like yung mga insulin resistant. Ito yung mga metabolic diseases. Yung may diabetes. Diabetes. Chronic kidney disease. Yes po. Tsaka mga obese. Actually, ang obesity is directly proportional na pwede magkaroon ng gout. Yes. Teka muna, bago tayo dumako dyan sa mga kondisyon na yan, ano po ba ang mga sintomas na may gout na ako? Nako, yun. Paggising nyo sa umaga, pag step nyo ng paa, ouch! Sobrang sakit. Yung iba nga sa mga babae, parang mas malala pa sa panganganak ang sakit. What? Ano? Yes. Ano yun? Sa talampakan ng masakit? Okay, yes. Kadalasan, sa big toe, Okay. or pwede sa ibang joints. So, pwede rin siya sa wrist, sa kamay, sa elbow, any part na may joints. Pwede po. Pero ang most common, yung sa bandang hinlalaki ng paa. Yes. Sa big toe. Bakit po? Ito kasi yung cold extremities, ito yung mga malalamig na part ng katawan natin. Doon palagi ang attack ng gout. Agad-agad po ba ang sakit? Wala po ba itong halimbawa warning muna? Sa umpisa? Wala. Agad mo sakit talaga. Yes, paggising nyo, mararamdaman nyo pag-apak ng paa ninyo, napakasakit. Ito yung mga cause ng bakit nag-a-absent ang mga employee, hindi makalakad. Yes. Tapos meron pa akong nabalitaan, Dok, pagka sa sobrang, kung extreme na daw yung gout or hindi na ma-manage, kahit daw hangin ng ventilador, ay nagpo-cause ng nuknukan ng sakit? Yes, ito yung wind pain na pagka nahanginan, sobrang sakit din. Actually, any may gout yan, makakaramdam yan. Kaya ayaw nila na may ventilador. Yes, kaya debilitating siya. Okay. So, paano po siya? Sige. Sino-sino ang at risk sa gout? Okay. So, yung mga may insulin resistant, ito yung mga diabetic, may mga obese. Yan. So, iiwasan. Ito yung mga lifestyle diseases talaga. Na if you're going to change your lifestyle, gout-free. And what lifestyle is supposed to change? Okay. Usually, ang pinapatanggal ko is mga sugar food, mga fructose, mga high refined na
processed food, ultra processed food, yan, tatanggalin natin. And of course, sa nutrition pa lang yan. Oo. If you, Teka muna, Dok. Ano ba yung ultra-processed food? well, ito yung mga nasa plastic or nasa kahon. Okay. Yung ready to cook? Iyon. So, instant. Easy to cook? Yes. 5 minutes, 3 minutes, andyan na. Kasi mataas ang mataas ang salt din nun Dok. Diba? Yes. So, yung iwas sa pagkain, matataas ang salt at saka matataas ang sugar. Mhm. Tama? Oh. Okay. Yes. Is that correct? Actually, yung mga sugary food pa nga eh. Ang mga processed food, may sugar na rin yan. So, talagang, bakit itong mga may diabetic? Dahil sobra sa mga asukal. Bakit obese? So, puro processed food ang nakakain, sugar food, sugar drink. Okay. So, nagiging obese sila. Yan yung mga nagkokos ng lifestyle diseases. Okay.